Eto na, iyak ang mga Duterte supporters, senador at kanilang followers. Alam niyo kung bakit? Aba, nag-decide na po ang Office of the President na hindi na padadaluhin ang mga cabinet secretary sa pangalawang pagdinig ng Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos tungkol nga ho dun sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ng Interpol at ng PNP at ngayon ay nakulong na dyan sa ICC. Ang sabi po ng Malacanang, nasagot na ang lahat ng tanong at wala nang dapat pang ipaliwanag. Okay? Ito pakinggan po ninyo. At simple pero matindi itong report na ito. Hindi na pinababalik ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng ehekutibo sa investigasyon ng Senado ukol yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinadala kina Senate President Francis Escudero at Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, tinanggihan ang imbitasyon sa muling pagdinig sa Huwebes. Katwiran ni Bersamin, dumalo at nasagot na ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga tanong ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ayan o, so malinaw, nasagot na raw. At kung yung mga gunita ng unang hearing ni ang chairman dyan at nadinig naman natin, nagulat tayo kay Senator Amy Marcos. Ilang beses nung sinabi ng magkapatid na Remulla, Boying Remulla at John Remulla, DILG at DOJ Secretary, na executive privilege. Pag sinabing executive privilege, huwag mo nang talakayin. Hindi pwedeng talakayin in public ang mga desisyon ng executive department sa kung anong ginagawa. Kasi yung executive privilege dapat nire-respeto. Ayan po. Pero ayaw tumigil ni Amy. Alam naman natin si Amy na talagang pro-Duterte. Sabi niya, awang-awa siya sa pagkakahuli kay Duterte. Kaya siya nag-imbestiga, gusto niya malaman. Ay sinabi na nga na legal ang pagkakaaresto under Republic Act 9851 at saka yung pagsuporta sa ICC dahil member tayo ng ICC na siya may dalang warrant of arrest. Binasahan ng Miranda right, ipinaliwanag kung anong kaso, ipinakita yung warrant of arrest. Nagpasalamat na ang ICC sa pagsuporta ng Philippine government para sa pagkakaaresto dahil tinuturing ng ICC legal ang warrant of arrest, legal ang pagkakaaresto. Although yung mga kampo ni Duterte lagi sinasabing illegal, kaya baliwala yun. Ngayon ang Senado ay nakialam. Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos. Ang palusot ni Amy, hindi doon naman niya akalain na masisira ang gobyerno sa kanyang investigasyon. Ay nga ang purpose mo eh. Sirain ang gobyerno sa tula. Dahil nung ikaw ay nagpipreside ng unang hearing, ay talagang halatang-halata ka na pro-Duterte ka. Pinipilit mong illegal. Ay sinasabi nga ng mga abogado na kausap mo. Abogado si Remulla, Justice Secretary. Ilang beses na ipinaliwanag na legal at pinanindigan lang ng Philippine government ang pagsuporta sa Interpol pero ayaw mo. At pati yung laging tinatanong mo yung mastermind, sino nagplano ng paghuli at sinong mastermind. Lagi mo tinatanong yun. Ay sinabi na nga na executive privilege yan. Huwag na natin isupubliko dahil bawal. Ayaw mo maniwala. O di ngayon, maghihiring ka bukas o maghihiring ka. Ngayon, para dito. O yan ang nangyari. Ayaw pa na puntahan. Wala nang dadalong cabinet secretary dahil may order na ang executive secretary by the authority of the president yan. Pag nagsalita ang executive secretary, Lucas Bersamin, by the authority of the president yan. Ibig sabihin, approve ng presidente na huwag nang padaluhin ang mga cabinet secretary dahil nababastos lang at hindi kailangang dumalo sa hearing na yan dahil nasabi na ang lahat, na ipaliwanag na ang lahat. So yung in aid of re-election, tama ba? Or in aid of legislation ni Amy Marcos, bukong-buko ng Malacanang. Si Amy Marcos himiwalay na kay Pangulong Marcos. Si Amy Marcos himiwalay na sa alyansa para sa pagbabago. Ayaw niya ng pagbabago. Si Amy Marcos hindi nakapanalig ng mga Marcos sa panahong ito. Sana magkabalikan pa rin sila sa darating na panahon. Kasi laging kontra siya. From day one, inamin na rin ni Amy, matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid. So hindi talaga maganda ang relasyon. Ang problema, nadadamay na yung trabaho. Kasi dinadamay ni Senator Amy ang trabaho dahil siya ay malapit at
may malapit sa mga Duterte. Awang-awa nga siya sa pagkakahuli. Wala man tayong narinig sa kanya kung paano siya naawa sa mga biktima ng tukhang. Diba? Pilit niyang hinahanap sino ang mastermind sa pagkakahuli kay Duterte. Yan ang gusto niyang palabasin siyempre, presidente yun. Wala nang iba. Kasi ang presidente naman nag-utos. Ang presidente ang chief executive. Ang presidente kung walang utos, hindi naman gagalaw ang cabinet secretary. So gusto mong pangalanan pa ng cabinet secretary kung sino ang mastermind? Ano yan effort yan ng mga cabinet secretary at kapulisan. Approach ng buong gobyerno sa ilalim ng Republic Act 9851 na ipatupad ang warrant of arrest, tumulong dahil nga Interpol ang may dala na tayo member ng Interpol. Di ba? Hindi mo maintindihan, Amy, yun? Yan ang problema kay Amy. So ngayon, ano mangyayari sa hearing mo? Pulis na lang kaharap mo. Kasi lahat ng cabinet secretary ay hindi nadadalo. Official na yan. Pag nagsalita ang executive secretary, wala nang darating na cabinet secretary. Mga asik siguro lang, baka wala rin. Pulis na lang. Wala, Amy, ibang dating mo Hinahanap mo ang mastermind na kung sino nang huli kay Duterte. Bakit hindi mo hanapin sino naman ang mastermind sa tukhang na nakapatay ng 20 hanggang 30,000 ayon kay Secretary Remulla ng panahon ni Duterte? Bakit hindi mo alamin yung mastermind ng nasa likod ng tukhang? At hindi ka magpahayag ng awa, simpati sa mga biktimang natukhang ng walang due process. Yung mga natukhang walang due process, walang investigation, walang police report, walang kalaban-laban. Yan ang human rights violation, kaya nga crime against humanity. Wala kaming marinig sa iyo. Tapos yung gobyerno ng iyong kapatid ay nagpatupad ng batas para hulihin dahil mayroong warrant of arrest. Hinahanap mo ngayon kung sino ang mastermind. May awa ka kay Duterte pero wala kang awa sa kapatid mo. Wala ka ring awa sa mga biktima. Yan ang aking tanong sa iyo. Kasi hindi ko nararamdaman kung meron kang awa. Doon sa unang hearing mo, wala akong natinig na ikaw ay nagmalasakit doon sa libu-libong na walang buhay. Mas nagmalasakit ka doon sa akusado, sa suspect, kung bakit nagkaroon ng tukhang. At dinidiin mo ay cabinet secretary at ang buong gobyerno. Kaya nga ang aking tingin, aking personal na opinion, in aid of re-election ang ginawa mong hearing. Hindi in aid of legislation. Kasi wala ka ng panahon para gumawa ng batas. Hanggang June 30 ka na lang bilang senador. Kung hindi ka mananalo sa eleksyon, hindi ka na senador. O para saan pa yung hearing na yan? Ano kagagawa ng batas sa loob ng 2 linggo mula June 2? Pagbalik nyo, wala na. Wala nang batas na magagawa pagdating ng June. Ang pagtatalakayan dyan, impeachment. Kaya yan ang epekto. Makikita nyo yung mga motorcade ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, yung kanyang mga rally, dahil independent na siya, wala na. Nilalangaw na. Kasi nga, pro-Duterte siya. Sa halip na magmalasakit sa gobyerno, sa kanyang kapatid, inuulit ko, dati ko na sinabi, hindi naramdaman ng mga Pilipino nagmamalasakit ka kay Pangulong Marcos. Doon ka nagmamalasakit sa mga Duterte. Samantalang marami at milyong-milyong Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, nagmamalasakit kay Pangulong Marcos. Hindi naman sila kaano-ano. Pero ikaw na kapatid, wala kang nakikitang ganon. Yan ang matindi. Kaya abangan nyo. Lalangawin din yung hearing na yan kasi wala nang naniniwala. Please like and share ng video ito para makarating sa lahat ng mga Pilipino dito at sa abroad.